Mag-alala kasi i-ano natin, lahat ng mga kabalbalan ng mga hayop na ito, i-ano natin, i-expose natin, no? Tingnan mo ang ginagawa ng mga hudas. Ayan. Yung mga chopper daw, ibinebenta na ng anong animal, naka-freeze yung asset niya na. Wala daw ginawang kasalanan yan, pero gumagawa na naman ng panibagong kasalanan. Kaso na hindi matatakbuhan ni Zaldico ang pananagutan niya sakaling sampahan siya ng kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa gitna niyan, tinangka umanong alisin sa pagkakarehistro sa bansa ang 3 chopper na konektado kay Ko. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Habang nasa ibang bansa si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, may sumubok umanong tanggalin sa pagkakarehistro sa Pilipinas ang 3 chopper nito. Ang pagkakasabi sa akin ng kaap, kaya yun dinidi-register ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Pero napigilan ang planong yan. Inutos na raw ng kaap na hindi pwedeng ma-register ang lahat ng air assets ni Ko. Pero may plano pa nga bang umuwi si Ko matapos magbitiw bilang kongresista? Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. Those are just accusations. Pero para sa palasyo, hindi matatakbuhan ni Ko ang pananagutan sakaling sampahan siya ng kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at O bakit nung si Romualdez nababanggit din yung pangalan, hindi mo nire-request na sagutin niya? Si Zaldico nire-request nyo na sagutin niya. Ano yan, dahil hindi ka mag-anak? Pagka mag-anak, pagtatanggol, pag hindi ka mag-anak, ipe-persecute. Kaya ako sa iyo, Zaldico, delikado tong grupo na sinalihan mo. Oo, ipapapatay ka nito. Kaya bago ka mamatay, sa sobrang laki nung involved na pera dito, maniwala ka, napakamura lang ng buhay mo. Ang liit mo pa naman na tao, pwede kang isilid sa kahon. Kaya ako sa'yo, bago ka pa mamatay, bago ka pa ipapatay nitong mga kasangkot mo rito, magsalita ka na. Oo, kontak ka na sa Banateros, bati-bati tayo. Ilabas mo na kung ano yung mga nalalaman mo para matapos na to. List ka? Ako feeling ko si Zaldico list yan eh. List guilty. Meron pang mas guilty dyan, pusta. Kaya gamitin mo na yun, Zaldico. Wala ka nang kawala dito sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera ng Pilipinas. Sinapolis nga hanggang ngayon hindi makalimutan, 10 bilyon lang. Kayo trilyon-trilyon yung ninakaw ninyo. Gusto nyo makakalimutan. Hindi kayo makakalimutan hanggang susunod na saling-lahi. Lahat ng buong angkan mo, masisira na dito basta kalahi mo. O dyan na lang sa Bicol niya mamumuhay ng mapayapa, pero sa ibang lugar wala na yan. Kahit saan kang lupalop ng mundo. Sa Mars ka magpunta, wala pang Pilipino doon o kaya sa Jupiter. Pero dito sa buong mundo, kahit sa Antarctica may Pilipino eh. Kahit magtago ka ron, makikita ka nila, Zaldico, nag-iisa ka lang ganyan itsura. Mukha kang Ewoks. Kaya kung ako sa'yo, bago ka pa mamatay, o bago ka pa ipaligpit ng mga yan, ilibing sa drum, isimentohan ka sa drum, nako, sir, magsalita ka na. Oo, kawawa ka naman. iwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. Para naman sa ilang kongresista, hindi lang si Ko ang dapat imbestigahan. Ayon kay Congressman Duke Frasco, hindi rin dapat maabsuelto ang partido. Ayan na, so yung assets niya, ibinibenta na daw niya. Diyos ko po, kung ako sa'yo, Zaldico, lumabas ka na sa lungga mo, hindi ka makakatakas sa mata ng mga Pilipino. Bago tayo magtapos, ito, napakaganda nitong mga binitawan ni Marcoleta rito. Pakinggan natin, napakahusay nito. President, ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin.
Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh.
Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Oo nga, sino ba natatakot? Si Lacson at saka si Tito. Oo, baka mabisto rin sila. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial detail. Yan yung isang pinakamalaking pagkakamali nila. Yung gumamit pa sila ng ibang tao para pabulaanan ito. Di ba na i-content ko na yan? Sabi ko napakahusay naman nito ni Orly na makakuha siya nitong mga tatak na ito. Yung seal, yung mga numero na yan, nakuha niya yung pantatak, may pirma pa. Oo, saktong-sakto yung mga dokumento eh. So magtataka ka. Paano niya makukuha ito? Sa dinami-dami ng mga notaryo, bakit napili niyang nakawan ng mga selyo, mga pangtatak, etong law firm na ito notary public na to? Alam mo, bopols yung nito, yung may-ari nitong notaryo na to. Alam naman natin ang style sa pagnonotaryo. Nandiyan na sa Senado eh. Sa tingin mo, ito problema kasi sa inyo, nagpapagamit kayo sa mga politiko eh. Nagpapagamit kayo sa mga politiko. Ngayon, dahil sa mga pagkakamali nyo na yan, dahil sa pagsali nyo sa politika, siguro baka nabayaran kayo, baka, hindi natin sinasabi na bayaran. Baka nabayaran to para sabihin tong mga na to, nanganganib ngayon siya na baka ma-disbar pa siya. Manganganib ngayon yung kanyang negosyo na baka mawala pa. Ito pinakamasaklap kasi hinahanapan nila ng CCTV footage. Lahat naman yan meron. Pucha, imposible. Sira yung CCTV niya, pati yung sa labas ng establishment, sira din. Pwede nyong i-delete lahat yan, pero itong mga tatak ng mga ito, mga papel na ito, hindi nyo may didinay ito. Sa inyo galing to. Kung hindi man ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nagpirma. Di ba sinabi ko na rin yan. Pwede naman yun. Ginagawa. Ang dami ko ng mga affidavit of loss na pinanotaryuhan. Ang dami ko ng mga deed of sale na pinanotaryuhan. Pucha, naka-short, pek short na bata. Minsan yung nagnonotaryo ng mga dokumento. Oo, maniwala ka. Naka-ready na nga sa mga notary public yung mga format ng mga letter, naka-format na yan eh. Inaan na lang, tinatatakan, boom, pirma-pirma, tapos kunyari papasok sa loob, papipirmahan, lalabas. Pero sa totoo lang, ang pumipirma talaga yung mga sekretarya nila na bawal yun, bawal. Hindi dapat nangyayari yun. So ngayon, nagkaroon si Orly nitong mga stamp na ito galing sa law firm mo. Anong ibig sabihin yan? Na nagnonotaryo kayo nang wala ka doon sa law firm mo? Patay ka dito, putang ina ka. Magkano man ang binayad nila sa'yo para
sinungaling ka, sigurado ako na malaki ang balik sa inyan. Karma is a bitch. Oh. Hills, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa, na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Yan ang problema kay Ping Lacson. Hindi kasi abogado tsaka si Tito Soto, kaya hindi nila alam how this works. O siguro, advice din ng mga abogado nila, takot sa kanila, kaya hindi sila kinorek dito. Sir, alanganin yan. Sir, kompleto detalye. Ayan, may document number, page number, book number, series of 2025, may selyo, may tatak. Nandiyan dyan yung lisensya, nung mga niya, PRC niya. Hindi pala PRC, bar pala. O ano-ano pa, address. Sir, negative to, yari tayo dito. Pero wala, hindi sila abogado eh. Tsaka ang kailangan lang nila, siraan si Orly. Problema nila, magaling si Marcoleta. Magaling yung mga senador ng Duterte Block. Yan ang problema. Paano niya tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Bahay niya na. Opisina niya pa, anak ng tinapay. 24/7 na notaryo. Po, 7-Eleven yan. We accept all kinds of affidavit. 24/7 notary public. Ano to 7-Eleven? Ha? Ano to mini-stop? Grocery ka ba? Pucha yan, kahit tumatai ka. Pag may kumatok sa'yo, magpapanotaryo. Sinong gunggong ang magpapanotaryo ng madaling araw? At alam mong bogus talaga eh. Hindi ba? 24/7 na notary public? Putsang inang yan. Ano yung buong buhay mo nandiyan ka? Hindi ka nagbabakasyon? Pag sinabi mo 24/7, 24 oras, 7 days a week, okay man sana sinabi mo dyan, 12 hours by 5. O, di ba? O, diba, mag-start ka ng 7, magsasara kang 7, 5 beses linggo lang. 24 oras, 7 araw, walang tulugan. Ano kasi Kuya Germs? Tangina nyo. Tatangan nyo talaga. Mga hayop kayo. Si Rodante Marcoleta, sisiraan nyo. Tapos tatanungin ng mga bobong media si Marcoleta tungkol dun sa asawa niya, kalinaw-linaw ng independent director. Wala siyang koneksyon sa kumpanya. Siya ay tumatayong consultant for check and balances para maprotektahan yung mga investors tsaka yung mga shareholders. Tanga. Kahit sino pwedeng kumuha ng insurance sa kahit kaninong insurance. Oo, kahit sino yan. Walang pinipili. Walang hiya kayo talaga, oh. Notary public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma.
at ginagaya na lamang ng kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. At pinapayagan ngayon. Yun ang yari siya doon. Magkano binayad sa'yo, attorney? Yari ka. Tayong ina, madidisbar ka. Oh, baka susunod. Ano na yan? Yaang bahay mo, clinic na yan. Baka nag-check up ka na sa susunod. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang Si Rimulya nga binibigyan pa ng papeles Si Rimulya nga dadalin niya yung witness sa opisina. Pagbalik ng Senado, may supplemental May supplemental tawag dito, affidavit na. Ibig sabihin, nadagdagan na yung original Oh, yun ang illegal. Mantakin mo, nanumpa siya dyan sa Senado. Ito yung ito yung aking affidavit, bibigay ko sa inyo. Yan yung katotohanan. Tapos dadalhin sa DOJ. Pagbalik, may dagdag na. Pagbalik galing DOJ, may bago na siyang statement. Oh. Pag ganyan, pwede kang mag-isip na ang DOJ nagbibigay ng script sa mga testigo. Yari tayo pag ganyan. Talaga to si Boying, illegal na tao talaga to, alaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa 5 pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna
hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico, ang sabi ko lang naman po eh, matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yung kay
Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Huli. Ayan, alam ko napanood yun na yan pero ipinlay ko pa din kasi napakahusay at para ma-reactionan din natin. Ito yung sinasabi natin na mga bagitong senador pero alam mo na talagang magtatrabaho para sa bayang Pilipinas. Ginagawa nila yung kanilang trabaho, hindi nila nire-railroad, hindi pansariling interes. O katulad ng sinasabi ko, si Panfilo Lacson, nag-privilege speech. Sinabi niya, ganito, ganyan, mga ganito, congressman, 69, 67. O ngayon, kahit isang congressman, wala siyang pinapangalanan yung OGAG na yan. O di ba? O tapos si Tito Soto, akala mo kagaling-galing. O kita mo, ilang beses nang nilalampaso ni Marcoleta. Sasabihin nila na hindi nakanotaryo. Kalinaw-linaw, mga abogado nagsasabi, mga dating senador. Sumumpa under oath So wala na yung notaryo. Wala na yung notaryo. The notary is just making the document public. Pero kumbaga ifina-file lang yun, kino-compile lang yun. At meron ng ginagawa lang siyang public record. Yan pong hearing, kaya nga nyo, kinukuha yung detalye nyo. Ang tawag dyan, di ba meron kayong records, di ba nire-record nyo yung mga sinasabi, may date and I quote, may mga ganun kayo, di ba? Kasi nga under oath sumumpa siya na ako'y magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Mas matindi yun kesa sa notaryo. Secondary na lang yung notary. Pinanotaryo lang yun ni Marcoleta. Kasi nga si Marcoleta dumadaan sa proseso. Sabi niya, kailangan mong sumpanumpaan yan sa isang abogado. Yang mga sinasabi mo. O panumpaan mo doon, tapos pagdating doon, nanumpa rin naman siya sa Senado. At sinabi naman niya, vital yung mga information and all. Bakit hindi na lang nila kumbinsihin etong si Orly na magpakita ng mga ebidensya at magsabi pa kung ano pa yung mga nalalaman niya at para mas lumakas yung kanyang testimonya, yung mga dati niyang kasamahan ay kumbinsihin niya na magsalita na rin. Dapat ganun ang problema po, kung sino yung nagsusumbong, nagsasabi ng mga pangalan, siya yung dinidimanda. Yung mga isinusumbong, malaya. Mga hayop. Anyways, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Panatilihin po naka-like, mag-subscribe, mag-share at mag-comment po para makita ng mga kinauukulan na kayo po ay mga totoong tao at hindi kayo mga troll. Okay, salamat po. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
siya at